Sa lupa ang mga bansa ay masisidlak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayagig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga iniintindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inuumpisahan po natin ang bagong siglo, no? Bagong cycle. Cycle, ka na tayo ka. Sa Ingles, C. Di ba? C ba yun? Okay, ha? Kaya nag-uumpisa tayo sa Adbyento. No? Pero actually, iyon ang cycle ito ay cycle ng buhay ng ating Panginoon. No? Saan ba tayo mag-uumpisa? Pagka, sa buhay. Saan tayo mag-uumpisa? Sa kamatayan? Hindi. Sa kapanganakan, di ba? Ha? Kaya yon, ngayon pa lang, we visualize, tinitingala na natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, no? At hindi ito basta pagdiriwang lang ng birthday, no? Kasi iba basta kumanta lang ng birthday, no? Pagka hindi maugma ang iyong sarili, kasi hindi nyo namamalayan yan, pero kung galing sa puso ang inyong pagnamnam, kasi po kaya natin inuulit-ulit ito gusto nating namnamin, gusto nating malasahang muli at muli ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yan po ay napakagandang bagay na makita natin na yung kada pagsisimba natin ay isang paglasap sa ginawang pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Yun po yung lulok ng, sabi natin, the peak of the suffering and death of our Lord Jesus Christ and His resurrection, of course. No? We look after the nativity. Kaya we have to be careful
na we prepare ourselves because kung hindi tayo preparado, we will not benefit from the gift of God. Hindi mahalaga yung gift natin. Kasi pagka ganitong Christmas, merong exchange gifts, di ba? Tulog na ba kayo? Mga tulog na yata. Okay. Di ba? Yung mga karamihan nag-exchange gift, may monito-monita, ganyan. No? Pero hindi natin tatalunin sa Kapaskuhan yung bigay sa atin ng Diyos. Yan po yung hindi natin medyo nauunawaan. Yung may ibinibigay sa atin ang Diyos. No? Ano po yun? Inner growth. Yun po yung yung paglaki ng ating pananampalataya. Hindi mo mabibili yan. Hindi mo makakain yan. Hindi mo masusuot yan. No? Kaya kailangang ihanda ang ating sarili. Kaya meron tayong tinatawag na Adviento. No? Na ang kahulugan nito ay pagdating. Yun ang kahulugan, hindi paghahanda. Pagdating. No? Pagdating ng ano? Ng liwanag sa mundo. No? Bakit? Sapagkat tayo ay mga bulag sa katotohanan. No? Nabalitaan ko nga nung isang beses na nag-reveal daw itong si Vic Soto na yung anak, yung magkakaanak kasi ito si Maine, siya raw ang tatay. Ano ba yan? Chismis na naman yan, ha? Isipin mo yan yung pag-iisip niya, no, na hindi niya naman natandaan na marami na siyang naanakan. No? Ito naman si Maine, batang-bata pa, bakit naman pumapatol? No? Hindi mo masabi, hindi naman ating problema yan. Ano? Pero yung mentality natin is hindering o hindi niya pinapayagan yung salita ng Diyos na mamayani sa atin. Pagka na-trouble ang ating pag-iisip, mainit ang ulo natin. No, paggising sa umaga, gusto mong magkape, pagkatapos ang hinanda sa iyo, kalamansi juice. Sabihin mo, ayoko niyan, sumasakit ang tiyan ko diyan. Ganon, no? Hindi mo ma-appreciate yung ibang tao. Gusto mo kung ano yung gusto mo, siya ang mangyari. Ang tawag doon, you want to dominate the other. And usually, the one who dominates are the rich people. No? Kasi wala kang magawa No? Sinabi sa'yo, linisin mo yan. Kahit pagod ka, lilinisin mo yan. Di ba? No? Kasi sabi ni boss kahit napagod ako, linisin ko yan. Ganun yun po, no? Ganun nga yung Pero ang Diyos, iba ang Diyos No? Nung dumating siya, makakapamili siya ng magulang niya. Pwede niyang pinili sana emperador o punong pari. Pero hindi niya ginawa yon. Pinili niya si Maria, isang pangkaraniwang may bahay lamang. No? At pinili niya si Jose upang maging amain. Isang karpintero lamang. No? Kaya marami nag-ano dyan. Boss. Pero hindi nyo nalalaman yung patron natin. Karpintero lamang. No? Ibig sabihin, inihanay niya ang kanyang sarili sa mga kapos sa buhay na ito. No? At hindi lang yun, ibinaba niya pa. Kasi nung siya ipinanganak sa bahay ng mga hayop, sabsaban. No? Baka kayo, hindi kayo pinanganak sa sabsaban. Meron ba pinanganak sa sabsaban dito? Amuyin. Kita nyo? Yung ganun mentality natin, na hindi natin masusukat
ang karunungan ng Diyos, hindi natin pwedeng hadlangan ang karunungan ng Diyos na nandoon sa kanyang salita. Bakit yun ay perfect para sa atin? No? Kaya ngayon ang ating pagbasa ay pareho nung naka 33rd Sunday, kasi yung unang bahagi ng Adbyento, ang reflection natin sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kasi pag inaano mo yan, malapit yan sa kamatayan eh. No? Pag gumani para bagang yung huling sandali ng panahon, parang kamatayan mo na rin. Bigla ka na lang tinubuan ng malaking bukol dito sa may dibdib. No? Tapos pakimo ko nga. Nung matanggal yung kimo, meron na naman sa kaliwa. Tapos nung matanggal yung kimo dito, meron pa sa liver. Ayan. Iiyak ka na. No? Kasi, anong ibig sabihin nun? Huwag niyo sabihin. Natatakot na nga yung tao, sinasabi niyo pa, pambihira kayo talaga. Yung kamatayan, no? Pero actually, hindi natin dapat katakutan yung kamatayan eh. Sabi niya nga, yung mga tao mangangamatay sa inaasahang dilubyo nito, no? Wala tayong magagawa, yun talaga, lahat ng tao mamamatay. Malakas ka ngayon, bukas bigla ka na lang ihina, no? Kaya wag yung katakutan ang kamatayan. Katakutan nyo na kayo ay walang pananampalataya sa Diyos. No? Sapagkat doon, wala na kayong pag-asa. Pagka doon kayo nawalan. Sinasabi nga sa atin ni San Pablo, ihanda nyo yung mga sarili. Kasi baka ihanda, ano ba yung buhok ko? Maayos na ba? Yung damit ko, ayos na ba? Yung bahay natin, na dekorasyon na ba? Hindi yan. Hindi yan ang mahalaga. No? Kaya sinasabi nga, yung balbala sa atin, Panginoon, huwag tayong maging matakaw. Yung Jollibee dyan, ang Jollibee na naman. Matakaw, ha? Huwag tayong lasing na lasing. May mga palalasing dito. No? Hindi lang yun, hindi lang nasabi, huwag tayong maging makamundo. Yun po yung Kasi lahat ng bagay ay lilipas din. Maski ang problema nyo, lilipas din. Ang amo nyo, lilipas din. At kayo din, lilipas din. Kita mo? Ha? At ano mananatili? Ang salita ng Diyos. Kaya punuin natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Pag nangyari ang panahon na yan, wala kang dapat katakutan sapagkat handa ka parating harapin ang Panginoon. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng